Di ba, imagine natin, yung time na yun, na kumbaga kung iisipin natin, kung napanood din natin yung Passion of the Christ, di ba, parang grabe yung sakripisyo na ginawa ni Jesus nung time na yun, ang dami niyang napagdaanan. Kumbaga, nung bago siya, nung time na sinabi niya yung salitang ito, kumbaga nasa krus na siya, nakabayubay na siya sa krus. Kumbaga, isipin natin na bago pa yung nangyari yun, ay kinutya siya, dinuduraan, pinunit ang kanyang damit, ginawa siya ng puro ng tinig, nilagay sa kanyang ulo. Di ba? Ang sakit, sobrang sakit na nangyari kay Jesus. May nagsabi pang ganun sa kanya. Sa next verse, makikita natin ang sabi dito, datapwat, sumagot ang isa at pagsaway sa kanyang sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa ganong kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Diba? Sinaway siya nung time na to, nung isang, yung pangalawang tulisan, sinaway siya na, hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Ganito na nga nangyari sa atin. Yung tao yan, wala yung ginawang kasalanan. Tayo, convicted tayo. Na totoo, kumbaga proven na tayo ay makasalanan. Ang nasa gitna natin ay taong walang kasalanan. At next na sabi dito ay, datapwat, ang taong ito hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong harian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Dito yung time na to, di ba? Yun yung conversation ni Jesus Christ, yung unang tulisan, pangalawang tulisan, at yung si Jesus Christ mismo sa gitna. Di ba? Nagigets naman natin to yung part na to. Bali, isang hapon na ito, nais ko pong malaman natin, ano ba yung lesson? Ano yung aral na makukuha natin sa time na to, sa story na to, dito specifics, sa pangalawang wika ni Jesus. Dito, ang unang lesson na makukuha natin na most of the time, people are never receptive to the truth when they are in the midst of difficulty. Dito ay nagpe-pertain to, na tumutukoy sa unang tulisan. Di ba? Na nandun, yun na nga ang nangyari. Kumbaga, convicted siya, naroon siya na magnanakaw siya, na alam na mamamatay na siya, at na naroon pa rin yung kayabangan at pagiging mapagmataas. Naroon pa din. May mga tao talagang ayaw tumanggap ng katotohanan, lalo na pag patungkol kay Jesus. May mga tao talagang ayaw tanggapin na ang tanging paraan, ang tanging buhay ng pag-asa natin ay matatagpuan at makikita kay Yesu Kristo. Diba? Most of the time, nararanasan natin to. Pag mag-share tayo ng gospel, diba? May mga tao na parang yung unang tupisan, ang ginagawa nila ay hindi sila tatanggap. Kumbaga, ayaw na ayaw, pagsasabihin pa lang, may oras po ba kayo, mag-share na kami sa inyo ng gospel, pero ayaw. Diba? Pero meron din talagang tao na tatanggap. Kaya kung may mga time na to na mararanasan natin, na gantong time na kung mag-share tayo ay nini-neglect, ay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Pinapalahanan tayo na hindi tayo ang makakaligtas ng tao. Kasi kumbaga ma-hurt tayo, kung ano yun, hindi siya maligtas. Una sa lahat, hindi tayo makakapagligtas. Tanging si Kristo Jesus lang, at ang assignment natin ay ang magtanim lamang ng salita ng Panginoon. Pangalawang lesson na makukuha natin dito ay we should never give up hope for our unsaved loved ones. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga taong mahal natin na hindi paligtas. Kasi di ba, maano natin dito, yung isang tulisan doon, di ba, nagpakita siya ng faith niya o pananampalataya niya sa kabila ng lahat ng kanyang kamalian, sa lahat ng kanyang kasalanan, kasalanang nagawa. Si Jesus ay naroon pa rin, nakipag-usap, nakipag-ugnayan, ni-reach out na sa ganyang sitwasyon ng iyong buhay ay may opportunity ka pa rin maligtas. Di ba? May mga tayo, may sinasabi tayo, may kakilala tayo, pinsan natin, even kapatid natin, mga katrabaho, kaklase, sabi natin, wala na yung pag-asa, hindi na talaga, ayaw niya tumanggap ng gospel eh. Di ba? Nagano tayo, pwede give up na tayo na wala na yung pag-asa, hindi na talaga siya tatanggap. Sabi dito, ang aral na makukuha natin doon sa pangalawang tulisan, di ba? Sa kabila ng ginawa niya, nandun na siya sa kamatayan, pero yung opportunity para maligtas ay naroon pa din. Kasi ganoon tayo kamahal ng Panginoon, di ba? Kahit nag-aano na siya doon, nasasaktan na siya. Grabe na yung nararanasan niya, matutusin. Kumbaga, ang sakit pa lang ng pako sa cross, yung dugo na dumadaloy, nandun pa din yung willing siya magsabi na, sasamahin
Kristo, di ba? Yun po, ang katotohanan, hindi tayo mag-give up. Huwag tayong mawala ng pag-asa na sila ay magre-respond sa mabuting balita. Kumbaga, fully neglected na nila. Lalo na pag alam natin, di ba? Lalo pa yung mga tao na alam natin, kumbaga, na sagrado, sa kanilang religion, mga taong alam natin sarado na talaga ang utak kasi hindi sila naniniwala sa gospel, pinapaalalahanan tayo na tayo bilang mga Kristiyano, mas maging prayerful tayo. Ipag-pray natin sa kanila. Kung hindi natin sila kayang masabihan, alam kong may nagagawa ang panalangin. Powerful ang prayer kasi even 'di ba si Jesus Christ nag-pray. Kaya tayo din ipag-pray natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kakilala natin na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Kasi tulad nung sa pangalawang tulisan ay nagkaroon ng pag-asa sa kabila ng lahat ng kanyang kamalian. Pangatlo pong lesson na makukuha natin dito, we need to be careful about placing judgment on other people. Mag-ingat tayo sa ating pagbigay ng hatol sa ibang tao. Kasi pag sinabi kasi natin sa Greek, pag sinabi natin ang word kasi na ginamit sa Greek, ang sinabi is criminal. Ang Greek na meaning ng criminal doon is nagpe-pertain siya sa magnanakaw, sa yung mga robber, mga ganon. Yung mga, magnanakaw, tulisan sa Tagalog. Bali, ang mga dating panahon ni Jesus Christ, pag ang tao ay makasalanan, ang daming paraan ng pag-execute. Merong i-stone to death, yung babatuhin hanggang sa mamatay, may susunugin, may bibitayin, ang dami pang paraan. Pero ang kung meron kang pinakamabigat na kasalanan, ang gagawin ay crucifixion. Yun ang pagpako. Ibig sabihin, mabigat na talaga ang kasalanan mo. Tulad nandito ay, ayan. Isipin natin dito, di ba yung dalawang yun, itong kabila na tulisan ni Jesus Christ, sila yung may kasuklam-suklam na kasalanan. Kaya yun ang pinakamabigat na kasalanan na nagawa. Ang dalawang lalaking nakapalpo sa tabi ni Jesus ay ang may pinaka-worst na kasalanan nagawa. At titingnan natin yung dalawang lalaki yun, masasabi natin, ang mga taong to ay hindi deserve ang kaligtasan. Ang mga taong to, hindi dapat mabigyan ng grace ng Lord, di ba? Pag sabihin natin, magpakasalanan ng tao, ayan, hindi na yan maliligtas, hindi na yan makakaakyat sa langit kasi makasalanan. Di ba? Nakapatay ng tao, hindi na yan makakaakyat sa langit. Di ba? Ayan, hindi na yan worthy. Pag ganun yung pinapoint out natin. Maging careful tayo, paalala to sa atin na kailangan mag-ingat tayo sa paghatol natin, sa mga kasalanan ng iba. Kasi lahat tayo ay makasalanan. Yung pare-parehas na kasalanan natin ang naging dahilan kung bakit pinako si Jesus sa krus. Kasi maliit o malaking kasalanan ay kasalanan pa din ang tawag doon. Huwag mo sabihin na mas malaki ang kasalanan ng kapatid mo sa'yo. Kasi lahat naman tayo makasalanan, walang worthy. Walang karapat-dapat. Kaya maging tayo, careful sa ating mga ginagawa. Tapos, sa conclusion naman po, nais ng Diyos na, kung meron man dito hindi saved ngayon, kung wala pa yung kaligtasan, nais malaman ng Diyos natin na hindi mahalaga ang ating ginagawa o na pagdadaanan. Hindi mahalaga kung sino ka, hindi mahalaga kung kahit gaano kalayo ang nadaanan ng mga pagsuway sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat para lumapit at humingi ng tawad sa kasalanan at lumapit at humingi ng tawad sa Panginoon upang tayo mabigyan niya ng buhay na walang hanggan. Tayo naman ang mga ligtas na alam na natin na tayo naman ang mga ligtas na alam na natin na tayo ay may mga ginagawa pa kasalanan, yung mga addiction, yung mga bagay na hindi natin mawala-wala, yung mga kahalayan, yung nakikipag-apid, yung mga bagay na nagiging dahilan na hindi tayo nakakalapit sa Panginoon. Tapos sasabihin natin, ganito na ako, nagawa ko na, hindi na ako makakalayo. Hindi ganon. Naniniwala ako na dahil si Jesus Christ napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan, dapat lang isurrender natin sa Kanya doon ang ating mga kasalanan. Tigilan na natin yung mga kasalanan natin na meron tayo. Kasi lahat ng, sabi dito, tanging ang Panginoon lang ang makakapagbago sa atin at naroon siya lagi willing mag-respond sa atin kung tayo ay lumapit sa Panginoon na may pagsisisi. Magandang